Kahapon, may lumabas sa kanyang lungga. Sino? Si Greco Bellica, guys. At siya raw ay maglulunsad, na mag-organize at maglulunsad ng interfaith rally. Relihiyon para makausad sa politika. Ang sabi, Alyansang Covenant for the Nation na nanawagan kina PBBM at dating PRRD na pangunahan ang ilulunsad na interfaith rally para sa kapayapaan ng bansa. Alam nyo mga kotsero, I'm all for, kanina, I'm all for believing in whatever religion that you believe. I'm all for peace. I'm all for faith. Pero huwag nyo naman gamiting plataforma para mag-grandstand sa politika, di ba? Sabi, nanawagan ng ilang sektor ng relihiyon sa bansa kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos na pangunahan ang ilulunsad na prayer or interfaith rally sa kapayapaan at pagkakaisa ng bansa. Ito'y sa gitna ng bangayan dina Pangulong Marcos Jr. at dating Pangulong Duterte dahil sa pagsulong ni PBBM ng charter change na tinututulan naman ni Duterte. Basahin. Pakinggan natin yung balita. Yung balita. Pero bago yan, as usual, shoutout muna tayo sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances ng wala pong remittance fees gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Ayan, download nyo lang Sendwave app sa Apple App Store, sa Google Play. At lagay nyo yung, register nyo yung pangalan nyo, bank account details, etc. etc. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop din sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ayun yung pangalan. Yan. Magkadikit ha. Coach Jared ay makakuha ay nakaradagan $20 free credit. Kaya yan mga kotsero. Gamitin lang si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, game. Ito na. Who wants war when we can talk things out, di ba? I mean, both camps are ready for war. Pwede na mag-away. Walang gusto ng gyera kung maaari namang mag-usap, lalo na kung nakasalalay ang kapakanan ng mamamayan. Ito ang target ngayon ng grupong Covenant for the Nation na pinangungunahan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica. Nais nila na mag-usap at pagkasunduin ang nakaraan at kasalukuyang pinakamakapangyarihang lider ng bansa na sina dating Presidente Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama ni Bellica ang maraming retiradong opisyal ng Sandatahang Lakas, Philippine National Police, opisyal ng pamahalaan at religious leaders. Ayon pa kay Bellica, may formal ng komunikasyon na nakarating kay dating PRRD at PBBM para sa gagawing pag-uusap sa isang malaking pagtitipon. These things should be greater than our personal interest and personal feelings. Dahil buhay ng milyong-milyong Pilipino po ang nakasalalay sa kanilang desisyon. Wala pang eksaktong petsa at lugar kung saan gaganapin dahil magpupulong pa ang organizing committee sa susunod na linggo para maisapinal ito. Dagdag pa ni Bellica, si dating Pangulong Duterte ay nagpahayag na bukas siya sa nasabing hakbang. Ang hinihintay na lamang ay ang sagot ni PBBM. Si Congressman Sandro told me na the message, yun lang naman ang pakiusap ko na kung if he can consider to personally bring the message to his father. He confirmed na the message has been passed. So, at this point, naantay na lang po namin ang sagot ng Pangulong Marcos. Pero may kumpirmasyon man umano o wala ang Pangulo, ay tuloy ang pagtitipon. Paliwanag ng grupo, wala silang parameters na itinakda sa magiging pag-uusap. Dapat lang anya na isantabi ang pride, isyong political bilang mga statement dahil hindi naman ito ang mahalaga sa ngayon, kundi ang mga pangunahing isyu na dapat solusyonan ay ang problema sa ekonomiya, seguridad at iba pa. Kapag nagkabati umano ang dalawang dati at kasalukuyang pinuno ay damay na rin pati ang mga taga-suporta ng mga ito. Samantala, iimbitahan din anya ang iba pang matataas na opisyal ng bansa tulad ni Vice President Sara Duterte, pati ang kanilang mga pamilya. Iimbitahin po namin silang lahat, Bibi Sara, Speaker Martin, Senators, heads yung as to their position, yun po ang mahalaga ron position mo dahil God ordained yan So, punta ka ron. Plus all the
the heads of the religious organizations. Naniniwala ang grupong Covenant for the Nation bilang mga mamamayan ay may tungkulin din tayo sa Diyos at sa bayan para magkasundo ang mga halal nating opisyal ng bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang... Masasabi nyo guys? Ano masasabi nyo guys? Although, sinabi na nga na sinabi dun sa balita na game naman daw, kasado sa face-off kay PBBM, si Shi Digong. Sabi, handa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makaharap si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang matuldukan na ang kanilang bangayan sa publiko. Ayun ang sinabi nga ni Greco Bellica. Yan. Nag-organisa po kami ng isang prayer gathering na iniimbitahan po namin para manguna. Ito yung sinabi niya kanina. So sabi niya, ayun nga, si President Duterte already accepted the invitation positively and si President Marcos hinihintay pa namin ang sagot niya. How convenient for Shi Digong that he can always hide behind people. Hiningi ba niya to? I mean, sa akin walang problema kung gusto niyang maipag-usap. O actually ako tingin ko nga dapat magbati na silang dalawa. Pero, ginusto ba niya to? Ang convenient alam nyo, napaka-convenient na mga bagay para kay Digong. Para kay Shi Digong. Alam nyo ba yun? Napaka-conveniente. Hindi niya kailangan magsalita kasi people are talking on his behalf. Hindi niya kailangang depensahan ang sarili niya kasi may mga taong dumedepensa para sa kanya. Hindi niya kailangang humarap para humingi ng paumanhin o mamaipag-ayos, etc. etc. Kasi may mga taong gumagawa para sa kanya. Duwag. Duwag talaga si Shi Digong. Duwag. I want to talk to the president. I want to talk to him man to man. May ganun ba siya? Parang wala yata akong balita. Lang yan. Kapag nagsalita nga si Shi Digong, may pa siya, Department of Explanation and Interpretation. Department of Explanation and Interpretation. DEI. Duterte Department of Explanation and Interpretation. Pakinggan pa natin yung ibang parte ng interview niya. Dito yan eh. Medyo mahaba lang 6 minutes. Pero tsagain na lang natin. You know, marami yung nagtulong-tulungan. Diba? So, and then, you know, Congressman Sandro brought it up with his father. So, yun, usap kami ni Kong Sandro. We texted each other and said na itong bagay, baka pwede nating mapag-usapan. At meron kami prayer rally or prayer gathering. Hindi naman siya rally pero sincere prayer gathering na baka pwede yun ang maging umpisa upang sila ay magkaroon ng maayos na dialogo at para naman sa yung issues ng bansa na talaga namang present, diba? So, nang maayos. And then yun, kagaya nung nangyari. And then a lot of congressmen also helped. And then nakita ko nga parang after a while nag-call na rin sila ng pag-aayos ng Kongreso at saka ng Senado. May ganun. So yun, and then si Congressman Sandro told me na the message, yun lang naman ang pakiusap ko na kung if he can consider to personally bring the message to his father, though it has already gone through the formal procedure, formal process, or official process. So he readily did that, and he confirmed na the message has been passed. So at this point, naantay na lang po namin ang sagot ng Pangulong Marcos at will be sending official letters na rin and invitations to the religious groups. So kapag hindi pumunta dito si PBBM, anong magiging itsura ngayon? Ayaw niya ng peace. Di ba? Ewan ko sa'yo. Ang ano ng diskarte nyo, madumi.
Dumi. Pag hindi pumunta, sabihin nyo, hindi pumunta eh. So, baka ayun talaga maipag-usap. Etc. etc. Kasi alam nyo, mga kotsero, they're putting all the burden on PBBM na ayusin to. Hindi ko naiintindihan kung bakit. Kasi wala namang ginagawa si PBBM kay Digong eh. Anong ginawa niya kay Digong? Anong ginawa niya kay Shi Digong? Wala, di ba? Si Shi Digong nga ang nagsisigaw ng ng bangag. Anyway, tuloy natin. Kausap na po namin ang ilan sa mga liderato ng parang liderato informally, verbally ng Catholic Church, Christian groups of course, INC, Kingdom of Jesus Christ, mga Muslim communities. Si Senator Robin is helping out. Sabi niya maganda yan kapatid, sabi niya gano'n. So he's helping out with the Muslim groups. Tapos yun, and then I guess we're ready to do this as soon as possible, and by next week we'll be meeting with the leaders of the different religious groups para i-organize na, determine kailan, saan, in a program, so yun, it will be we'll invite the media of course and the entire country, and then the social media of course will be there, and ganon, and invite the two presidents and the controversial personalities that are needs to be there, including their families, very politically influence yung issue na yan and it's very dividing. Merong batas na dapat sundin. Ito po ang dapat gawin. Merong mga jurisdictional limitation ang bawat korte. Merong korte ang Pilipinas na tumatakbo, bagamat mabagal tumatakbo. Merong jurisdiction din ng ICC na dapat i-consider kung what will apply in this situation. So may tamang forum po dyan, pero yun nga po sinasabi ko, hindi lang yan yung mga political issues dapat yun ang isang tabi muna ba, dahil ICC kita, tapos yung isa naman sasabihin ito ka naman, diba? Ba't di mo diretsuhin? Na lang, tapos isa pati yung mga issues wag na nating banggitin dahil ayaw banggitin yung mga sinabi ni Digong? Bimo yung mga sinabi ni Digong, ni Shi Digong. Bakit hindi mo sasabihin? Yung ICC nga, nabanggit mo. And besides, mga kotsero, did PBBM ever say, did he ever say na papa-aresto ka na sa ICC? Ang sinabi pa nga ni Presidente, for the 100th time, the ICC has no jurisdiction over the Philippines. Kulit nyo? Ang kulit nyo? Hindi ko alam kung kung may tenga ba tong mga to? O baka may medyo makapal na yung dumi sa loob ng tenga, hindi pumapasok yung impormasyon. Hindi ko alam kung nakakarating sa kanila yung mensahe na walang banta ng ICC na nanggagaling sa gobyerno. Kayo lang ang naaaning. Si Shi Digong lang kasi aning. Feeling niya ikukulong na siya ng ICC. Kasi nga praning. Ang pagiging praning sintomas ng pagiging bangag. Si Shi Digong bangag. Si Bag. Pentadigs.
iiyak na naman bukas. Pentadigs. Ay, nako. Praning eh. Ba't kayo napapraning sa ICC? Paulit-ulit. Hindi ko naiintindihan kung bakit kung bakit praning na praning sa ICC to mga to. Sinabi na nga paulit-ulit, walang jurisdiction sa Pilipinas. Tapos tong si Harry Roque sasabihin, hindi, kailangan namin merong written something. Ba't yung kailanganin ng written document? Ayan na nga, sinabi na nga ng Pangulo, paulit-ulit 100 times. Gusto ng papeles. Nandiyan na ba yung warrant para humingi kayo ng papeles? Gusto nyo pangunahan yung proseso? Gusto nyo ng soft, ng hard commitment? Ito na nga, may soft commitment na nga sa inyo. Binigyan na nga kayo ng soft, gusto nyo pa ng hard. Sa sobrang kapraningan, gustong ihiwalay ang Mindanao sa buong Pilipinas. Ganong kapraning, guys. Tuloy natin. Yun ang pinag-aawayan. Pero pag-usapan natin yung issue ng bayan. Diba? Ekonomiya, seguridad, mga issue, internal and external security. Yan po, mga mahalagang issue. Trabaho, nagtataas ang presyo. Mas mahalaga po yan kaysa sabihin natin na ICC kita, ikuku kita, dragadi ka. Personal eh. Diba? Ayun na naman, i-ICC kita, ikukulong kita, drug addict ka. Lahat yan ang galing kay Diggs eh. lahat ng yan ang nagsabi niyan si Pentadigs. Si Shi Digong. Akong tanong ko dyan, Chairman, ito. But don't you think that issue might also... Don't you think if that day comes na magkaroon ng warrant, magresulta rin sa mas malalang worsening of whatever economic, political instability, and then eventually economic instability also. What do you think about that? You mean pagka bringing up? Because that take the warrant of arrest, if you're just gonna wait for it, ganun din naman po, hindi po ba? Parang mag-lead rin siya to political instability, whatever action will be taken. Opo. May proseso nga po yan eh. Diba? Okay. Kaya nga, nasa korte yan, diba? So, both parties, ICC will be filing their case. The side of the president will be filing their case also, and there will be judges to determine it. Let the process go through its course. Huwag nating pinipigilan ni Digong. Dahil at this point, wala namang warrant eh. Bakit ba sinasabi na may warrant na pa-aresto kita? It's really, yung bang nang aasar, nang papahiya, namumuliti ka ba? Di ba? Oh, no. Wait. Sino bang may sabing may warrant? Di ba si Trillanes? Sino ba may sabing ipapa-aresto? Di ba si Trillanes? So, ibig sabihin, you're attributing yung mga sinasabi ni Trillanes as the position of the administration? Hindi nga elected to si Trillanes eh. So, paano kayo nag-conclude, umabot sa konklusyon, na ang administrasyon ang nang-aasar at namumuliti ka? Hindi ko naiintindihan itong mga to eh. Kayo yung kumagat doon sa chismis. Kayo yung kumagat doon sa chismis. Tapos isisisi nyo kay PBBM yung chismis. Ang nagsabi na merong warrant of arrest na ilalabas, si Trillanes. Ang nagsabi na aarestuhin na si Digong, si Trillanes. Ang nagsabi na nag-iimbestiga na ang ICC sa Pilipinas, si Harry Roque. Kayo yung nag-aaling sa sarili nyo.
Tapos yung administration, nandito lang, chill. Iniisip lang ng admin, ito na naman to, bangag na naman to. Tinan mo tong grupo niya, mga bangag na naman tong mga to. Nakabatak na naman tong mga to. So, may proseso po yan. May karapatan ng Pangulong Duterte na sa kanyang mga arguments. Tama po? So, may proseso po yan. So, at this point, hindi dapat, pagka in-raise up mo na ni-raise up yan, yan ang issue. Diba? Parang i-raise up naman ng kabila, ganito ka eh. So, yan nga po sinasabi natin na, alam naman nila yan eh. So, isang tabi natin yan. Diba? Kung mag-iimbestiga, mag-imbestiga. Yung mga akusasyon ng bawat isa, idalhin sa korte. Tapos, ang pangibabawi natin yung seguridad ng ating bayan politically, military, internal, economy. Yan po ang ating tuunan ng pansin. Ano labo na sinabi ni Greco dito? Hindi ko naintindihan yung sinabi niya bandang huli. Kasi parang ipinapalabas niya, yung admin, ginagamit yung ICC para panakot kay Digong. Tapos, yung kabila, sabihin, kayong grupo ni Digong, sasabihin, adika, etc., etc. And first and foremost, kung yun ang argumento nyo, napakapangit. Bakit? Inakusahan ka ng ICC. Tapos ibabalik mo, adika. You're not responsive to the allegation. Pangbangag ang sagot. Pang she Digong na sagot. It's not responsive to the question. So, yun. Number 1. Number 2, sinabi niya, kung mag-iimbestiga ang ICC, di mag-iimbestiga sila, etc., what have you. O, ba't pa nag-aaway? Kung ang premise, kung ang sinasabi nyo, kaya nagagalit itong kabila, yung grupo ng Digong, ay dahil tinatakot ang Digong sa ginagamit ang ICC na panakot kay Digong, tapos sasabihin nyo, sa grupo nyo din, sa inyo, sasabihin nyo, kung mag-iimbestiga, edi mag-iimbestiga, o anong punto ng galit nyo? Ba't kayo nagagalit? Si Digong kasi. Sabi pa ni Greco, one thing's for sure, yung mga sinabi at mga issues na ni-raise ng ating Pangulo, ni Pangulong Duterte, hindi na siya Pangulo, pwede ba? Former President. Baka Pangulo nyo lang. Diyan sa Republika ng Mindanao. Hindi, di pa pala Republika ng Mindanao kasi iniwan sa ere si Digong ng Mindanao. Diyan sa Republika ng Davao. Baka dyan, Pangulo nyo si Duterte sa Republika ng Davao. Ni Pangulong Duterte ay mga damdamin ng maraming tao na siya lang ang nagkaroon ng lakas ng loob magsalita and put it to that level. What do you mean? Anong issue? Yung Marcos bangag? So yan ang yan ang damdamin ng maraming tao, bangag si Marcos? Alin doon? People's Initiative? Paghihiwalay ng Mindanao? Yun ba ang damdamin ng maraming tao sa Mindanao? Halos lahat ng congressman sa Mindanao, nireject na siya. Si Alvarez lang ang hindi. Ba't ibang Samoro, nireject ang Duterte sa Mindanao Secession? Anong maraming tao? Anong damdamin ng maraming tao ang sinasabi nyo? Well, anyway, alam nyo mga Kochero, this feud started way back pa, panahon pa ng kampanya. November 19, 2021, Duterte rejects alliance with Lakas because Marcos is a weak leader. Actually, iniisip pa nga ng ni President then candidate Marcos. Kaibigan natin ng mga Duterte during this time. Kaya nagkagulatan. Lahat nagulat. Pati tayong lahat nagulat. Talaga? Nagsalita ng ganito si Digong? Si Digong? Baka sobra na naman sa fentanyl yan.
Tapos during that time, sabi ni Common Sense, awayin na natin si Digong, ganyan-ganyan. During that time, sabi niya, awayin na natin si Duterte. Tinawag niya si BBM na weak leader, tsaka nagko-cocaine. Sabi ko, wag muna. Bakit? Ba't wag muna? Kasi si PBBM mismo ayaw eh. Sabi ni PBBM, wala, it's just playing politics. Tapos, tama ako. Bakit? Kasi sinagot ni PBBM after. Medyo late nga lang, April 27, 2022. Hindi, nag-aano lang yan si Digong. It's just playing politics. Tinawanan pa nga niya yan eh. Tinanong si PBBM, there was one speech where President Duterte said you were a spoiled brat and a weak leader. Do you want to respond to that? Sabi niya, yeah. I think he was playing politics. He's always making sure everybody's thinking hard about what they're doing. So I think that was one of their instances. I think one of the things we have learned about PRRD is it likes to keep everyone on their toes. Hindi pinansin ni PBBM yan. So this has been going on for a long time. May beef talaga dati na. Tapos, eto naman yung bago, Marcos Bangag, na napahiya siya ni Xi Digong. Napahiya si Xi Digong dito. Bakit? Tinawag niya na nasa PIDEA watchlist daw. The following day, anong sinabi ng PIDEA? Ay, wala po, sir. Wala po. Sorry, katok po kayo sa ibang lugar. Wala po dito. Hindi pa dyan natapos. The following day, sinabi niya, hindi, mag-drug test tayo sa Luneta kung gusto mo. Tayong dalawa. Noong una pa nga sabi niya, ba't hindi na lang magpa-drug test sa Luneta yan? Samahan ko pa siya, kaming dalawa. Ganun pa yung pagkakasabi niya or something to that effect. Ano lang ba yung sinagot sa kanya ni PBBM? He's using fentanyl. It's just the fentanyl talking. Tapos ito rin yung sinabi niya, drug test tayo. Pikon. Xi Digong, pikon! Sartalo eh. Ba't dati, nung pinapakuha ang drug test, hindi ka nagpakuha? O ikaw yung presidente. Up until today, up to present, kahit yun ang pinagsasabi ni FPRRD, ni Xi Digong. Anong sinabi ni PBBM? Alam nyo guys, huwag kayong buo pa rin ang unity, huwag kayong dyan. Kung si Digong ang pinagsalitaan mo ng ganito, arestado ka na bukas na NBI. Sabi ni PBBM, if you remember, unity is not just one party or two parties or three parties. It is the unification of hopefully all political forces in the Philippines to come together for the good of the country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working, and we will continue. Alam nyo kasi, ang problema kasi dito sa kabilang grupo, hindi nila maihiwalay yung galit nila kay Martin, kay PBBM. Hindi ko alam kung bakit. Pati si Senator Amy, ganun. Wala namang problema sa akin kung galit kayong... Personally, walang problema sa akin kung galit sila kay Martin Romualdez. I have no love lost for Martin Romualdez. Pero ang akin lang, really, nadamay mo yung kapatid mo? Hinayaan mo na madama yung kapatid mo? Number 1. Number 2, etong mga to, aala ko ba, kaya nyong kausap? Unit team kayo eh, dapat nag-uusap-usap kayo. So, hindi pala kayo nag-uusap-usap? Hindi nyo nare-resolve ba ito na maayos? To the point na kailangan pang gumawa ng ganitong klaseng grupo? Interfaith rally ko, no? I'm thinking of the synonym for flammable. Explosive. Masyado akong explosive. Konting galaw, konting kibot, sumasabog. Ang hirap nyo kakampi. Ang hirap nyo kaalyado. Hindi nyo lang nakuha yung gusto nyo, gumagawa kayo ng ganitong klaseng propaganda.
Nakarinig lang kayo ng chismis, gumagawa kayo ng kung ano-anong propaganda. Parang para kayong komunista. Yung mga kalaban nyo, CPP, NPA, NDF. Mga nana, konting kibot, rally, konting kibot, bangag. Hala siya. Ano nangyari sa inyo? Kayo yung nag-uusap. Kayo yung nakikita. Ibang level kasi talaga. Nakakaloka. #nakakaloka. Alam nyo ngayon na napapaisip na ako, no? How they survived 6 years being this rowdy. Ang rowdy nila. Sobra. Ang rowdy talaga, promise. Baka may tinatago lang kasi na 51 billion. Baka may tinatago lang kasi na kung ano man. Fentanyl. Tapos ngayon ipapasa nila kay PBBM yung salitang budol. No. Keep it for yourself. Keep it for yourself. Inyo na lang. Diba? Paglalaban ko ang Scarborough Shoal. Lagi ako dun. Fiesta si China. Happy Fiesta! So mga kotsero, hanggang dito lang muna tayo for today's video. Please don't forget to like, to share, and to subscribe. And I'll see all of you in our next Go Jared Live, guys. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?